Maayong buntag sa tanan, maanong ulam. Char lang. So good morning day dira sa tanan no pang mata na mo sa na oras. So it's 3 a.m. and ning kamot ta makamata. Actually I slept at around 10 no. So lami kayo sa bukid. At this time ang inyo madungog na lang kanang mga gangis no ang tingog sa ulan kay kataligsik gamay. So it's very cold actually na ako sa second floor sa balay no. So kani siya part sa mong ancestral house. So luma na kayo ni siya panahon pa sa mga lulo. Sila ako mga pinsan na dito sa kwarto. Dito sila nagstay ako kay mas ganahan ko diri sa gawas sa may balkonahe. So ang cover lang ana kay trapal. Maunang medyo lamig kaayo no. So lisod pa kayo bugtaw pero sa bukid manggod at 5 a.m. mata ng mga tao. So kailangan to i-adjust no. So at 3 a.m. mata na ta because it's Monday and natay klase. So thank God it's just online class rami karon no. So okay ra nga na ako diri sa bukid, magpiso wifi lang ko kay actually wala may signal diri sa bukid. So magpiso wifi ra ko niya. I woke up at 3 because manglakaw mi sa uma at around 5 or 5:30 no kung nanay adlaw gamay. So inom sa tag tubig ayan to rehydrate and mag-start na ta og study no. So bago ta mag-study syempre maglimpyo ta og higdaan kay naa may video. So magpakita-kita ta char lang gud nga ano kuno hay. Ha? Nga buotan kuno hay na magmilo-milo ta dira og kanang mga habol, magayos-ayos tag mga unlan pero kung wala gud na video ay kanang pasagdan lang. No? So mamilo ta kay actually nakitulog lang ko sa akong pinsan. So sila karon diri ang diri sa among old nga ancestral house. Actually compound ni siya no. So tanang mga family na ara diri sa compound. Diri ko sa gawas nagastay kay imagine ako ang slot no. Sang una pa actually elementary pa lang ko, high school pa no. Diri na jud ko mo na akong tulugan no. So for today very timing because Monday ang amo ang klase is property and land no. So since magpabukid ta, timing kayo kaya ang topic is property and land no. So mga acquisitions etc. So mo na mo ang topic. Medyo struggle sa law school because padaghanig basa no. Actually ingon sila sa law school daw kailangan bright ka. I don't think so. Siguro dili pa pwede nga bugo ka no. Medyo at least kanang enough ng logic and faculty of the language. But eventually I think the more important thing is daghan jud kag nabasa no. So kung wala kay gana mo basa medyo magduha-duha ka mag law school because in law school kung wala kay nabasa wa man siya kay itubag kay di man pwede in my opinion or I believe no. So at 3 a.m. we started to read because mo jud ako ang ting basa nga time kay hilom so maka-concentrate ko and I always allocate at least 3 hours of the day no in reading at least no. But if it's exams week sometimes more than pa. So while nagabasa ta nag-init na og ininit no si Ate Ryan ang ako ang cousin no. So maunin siya na mo budapugan very simple living ra gud kaayo. Nag-init na sila og ininit no kahoy nga gibugha ang ato ang gamit wala may shilling diri sa mong bukid oy kay mga pinadaw no. So actually gatas akong giinom diri pero sa bukid manggod ang term ana kay mga pi bisang Milo imong inomon or Energin ba na or gatas ba na actually ingon is kanang kapi no mga pi daw mga pi mainit og tiyan. Since wala pa may adlaw actually it's already 5 a.m. basa ta ulit no. So basa lang jud ta basa hangtod sa kahangturan. Og mi gawas na si haring araw no. So ara na jud mga around 5:30 a.m. sugod na tagbaktas. Kauban din ako karon si Kuya Dudong no. So husband ni Ate Ryan and si Uncle Tuto no. So si Uncle Tuto uban pud sa ato ang mag-survey dito sa ato ang area. So lapad-lapad to siya around 12 hectares. Mao na ato ang umahon in the next few months.
I'll show you no our progress, and this time ang amo ang target nga itanom is gulay no or kalabasa. So haggard pa ang mga people pero laban ra jud ta kay kailangan man mamugas no. So uma is live. Actually na nagka-interest ko nga mag-vlog ulit, and this time dili na ako mag-focus siguro sa mga travel vlogs or business vlogs. I would like to focus on agriculture no, because in the past weeks nagtrending tong giingon ni Miss Norala no. Ngungi siya nga 10 years from now wala na may manguma. Actually it makes sense no, because right now even in our family kung makita nimo just a few na lang sa mga apo ni nanay ug tatay ang nagauma, kay most of the kids already are teachers no. Ang uban na nasa abroad, ang uban nag-focus na sa pantrabaho, ug actually mabilang na lang jud sa kamot sa among pamilya nagapanguma. Going to our farm, makita din nimo ang Mount Matutom, taas kayo na amo ang area no sa Tampakan, South Cotabato. Kita ra gyud mo sa Mount Matutom, that's the 7th highest peak in the Philippines. Kapit-bahay ra jud mo, a few kilometers away no to Mount Matutom. So baktas ta, this is actually 1 hour to around more or less no mga 1 hour nga baktas. Medyo hangak ni on our part kay wala na jud beta exercise no. And I decided to again no do again a vlog, but this time we'll talk about agriculture. So this is our first vlog, and it talks about land preparation no. So magsugod ta sa land preparation. So natay area mao pud yang kapait no, because this is actually opportunity cost for farmers no, because only a few are doing farming right now. Natay mga farm area na supposedly naga-yield no og income, and supposedly naga-yield og mga fruits no or mga vegetables. However, because only few of the young people are interested in farming, what happens is nahimo na hinog kabagnutan no, nahimo nag-forest ang mga area. So first part is land preparation, manghagbas ta no. So sabi say ang tawag ni manghagbas, so cleaning no, mag-cleaning ta sa area. After ta nag-clean, actually pa tuyuon na siya no, so we need at least 3 days of adlaw kay sig ulan-ulan karon no. So for the next 3 days pamalho na siya. After ana sunugon no, after ana mag-spray na tag herbicide para dili magtubo ang mga sagbot, then mag-start na ta og tanom no. So mo na mga bodyguard na kauban mga ero. Since bata pa ko na jud na mga ero sa balay mo uban sila sa mga no. So this time mo tabok ta sa sapa, this is called Taplan no. Actually this water is coming from Mount Matutom mismo no. So nakita niyo kini nga vulkan, that's the 7th highest peak no. So mo ni siya ang isa sa river gikan na dito. So baktason na to ni na may tulay dira, pero kanang tulay is very gabok, so dili ta mo agi dira, mas maayo pa mo bakit pasta diri sa sapa. This is one of the challenges no sa mga farmers, because imagine kung ulan ug kusog, dili jud makaagi ang mga farmers. What happens is dili matabok ang mga produkto gikan sa tabok no. So ang tawag sa mga area is tabok. Kay mo tabok pa sa sapa to reach the area. Magitawag na siya nga tabok. Actually kani siya nga sapa, duha ni siya before, lawit ug tabok. However, because of the rain no, nag-mix ang duha, nagsumpay, mga siya na tabok. Kung mapansin niyo na yung mga bato dira, sila Kuya Dudong actually nagbutangan na. So para maagihan ang sapa, gibutangan ng nagbato, itambakan para malihis ang dagan sa ilog. However, pag mukusog ang ulan, di jud na siya maagihan no. So shout out naman dyan no sa ating local government unit. Baka naman malagyan natin yan ng kahit bridge man lang, kay kung nakita niyo kaganina ang kawayan gabok na jud kaayos, madisgrasya pa ta dira. So kanang kawayan nga bridge kami kamera nagbuhat ana. So nagsolicit kanina sila sa Coog PC. Next week hopefully maalis na nato ng kawayan no. So PC is just around 600 pesos, pero kinahanglan pa siya i-solicit sa mga farmers. So dili jud mo ma-blame no. Ingon gani ni Miss Norala, 10 years from now wala na yung mga farmers kaayo. I think na ay truth behind that no, because kung ingunani man lang ang imuhang panginabuhi, imagine magbaktas ka everyday 1 hour pa adto 1 hour pabalik. Dili ba napatag no, bakilid ba yan na, so ang hangak jud ana. Plus no, kung ulan pa jud
magkalisod pag yun kag panaog sa imong produkto, kumuinit pod ma-failure pa, no? So the irony is Philippines is actually an agricultural country, but we allocate one of the least funds, no, in agriculture, no? So nakita mo yun na sa panahon karon, grabe ang discussion sa budget. Wa jud na nimaho ang agriculture. No? So the PWH has the highest budget allocation as of now. Nagalibog pa sila unsaon pag-justify because education according to the constitution must have the highest priority when it comes to budget. So nag-away-away na sila dito kung asa man jud ang mas dako nga budget sa DPWH, sa education, sa health pagyud kay ang PhilHealth gi zero. Pero murag wa jud na ni maho ang discussions on agriculture. TikTok agricultural po ang ating bansa, no? So Philippines is an agricultural country and look at what's happening now. We allocate, I don't think umabot ng 2% of our national budget to agriculture. But agriculture, no, contributes 40% to our GDP. Imagine, not even 2% of our national budget goes to agriculture, but it contributes 40%, no, to our GDP. Along the way, makita ninyo ang mga tanom sa atong mga farmers, gikan sa mga mais, hantod sa mga saging, etc. No? Sa unang panahon, kaning mga saging, mga bata pa may moagi mi, no, sa dalan, makakuha jud mi. Makakuha jud mig saging, no, mao na siya mong snacks. Then ato na mig bukid. So this is our first area. This is more than 1 hectare, almost 2 hectares. Last week nalimpyo na ni siya, no? So from gubat nahimo na siya og agricultural land balik. Actually, agricultural land man jud ni siya. The problem is pila na gani ka years na wala na uma because you know from the problem in financing, the problem in fertilizers, no, mga herbicides, etc. So kinahanglan jud og capital ang mga farmers to do farming. Unya usahay magkakapital ang mga farmers, ma-failure pa jud, wala safety net ba, no? And this time I decided na to focus on financing farming. My target for this year is at least 50 hectares, no, ang ato ang mauma. So na si Kuya Dudong gipakita niya sa ko ang agi. Actually last week naaman ko diri sa bukid pero wala ko ni uban sa farm kay kapoy baya magbaktas, no? So karon ra ko nagka-energy kay medyo sapat ang ako ang tulog. So this is around almost 2 hectares, more than 1 hectares. This is our first area na to ang nalimpyo, no? So I'm very happy po kay naka-generate tag employment as of now na natay mga farmers kanibalik sa farm, no? Nagtabang og hagba sa atua. So hinahinay, no? Hinahinay. I'm very happy nga nakatabang pud ta sa mga farmers. Then sa unahan mo ni siya ang sa family nga area, no? So ako mga auntie, ako mga uncle, tapat-tapat ramig mga lupa diri. In this area, ang ato ang limpyuhon is more or less 3 hectares, no, to 3.5 hectares. So it would take us around 3 to 4 days para malimpyo jud ni siya. So kung makita ninyo na ay actually mga saging na dira, no, na ay mga lubi nga tanom and natay makita mga manok panabong. Diba? So mga habi na siya sa mga ano, dili na mo mga ano na siya, mix na siya na yung mga kapitbahay nga dira nagpa-stay, no, kay medyo lapad-lapad man ni among area. So pag-abot ay namo na tingalak na kuratan ko kay nauna pa sa amo atong mga trabahante, no. So nauna na sila, ang uban actually gabi pa ni abot to check, no, ang area nato. So ni apas rami actually, no. So nakita niyo na may mga kabayo na sila nga mga bitbit kay medyo bakilid mo ni ato ang area. Mo nang nice diri ang gulay dyan ang ato ang target. So in this area ang amo ang project is kalabasa, then hopefully in the next few months mag-start tagtanom og carrots, no. So hinahinay ni abot na pud ang mga ubang mga workers. For today we have at least 12, no, 12 workers nga magtrabaho para malimpyo ni siya ang ato ang area. So ginagmay ra gud at least makatabang-tabang ta, no, makahatag yung employment. There's actually money in agriculture. There's really money in agriculture if kabalo ra jud ka, no, unsaon siya pagdula sa ingon ani nga industry. So hangak na jud, no, muratag naligo sa kasingot, sa kapawis ani nga time. Grabe gud ang ato ang singot, grabe kay wa na jud beta exercise, no. So diri jud mi didako, no, kani nga area wala tay signal, wala kuryente, no, very payak na mga pamumuhay. Diri jud mi didako as children of the land. Literally kay lupa jud ang nagbuhi sa amoa.
So taod-taod ni abot na po itong mga ubang mga workers na to. So actually gikan po ni sa ilang matag farm. Pero diri man good kung naay magpa-harvest or naay magpatanom, even if individually ang mga farmers na mga iba't ibang farm magtabangan jud na siya. No? So kuratan ko habang nagalingkod ko gi ko anday kog butong no, so ani ka sweet ang ato ang mga workers, no. So ano sila, Sir Jan Jan man ang tawag sa ko sa bukid, no. Butong sa butong, no. So nakainom jud tag fresh juice, walang halong chemical, no. So nagsugod nagbaid na ang ato ang mga farmers. Kay magsugod naghagbas, no. Mas talom ang sundang, mas paspas ang agi. Mas paspas ang agi, mas paspas makauli. So bago ta magsugod og hagbas, mangaon sa ta og breakfast, no. So mamahaw sa ta duha among mais, na ay mais nga pure napud tay mais. Natay ang atong bugas kay katong purely nga bugas lang, humay man yata ang term, I already forgot, no. And natay duha ka isda, ang isa gisabuan, ang isa kay gisabuan, ang isa kay sugba. So naapod tay gina-target karon nga manok pampaniud to, no. So kaning manok diskartehan nila, pero very abdik ang manok, they sod kay madakpan, no. So nakita nyo kaganina ang tawag ate sa amo ang bugas duha. So natin katong normal nga bugas, regular nga bugas, naputay katong mais bugas. So mixture to siya og mais, nagigiling niya bugas, mas tipid to siya actually, no. Tapos ang ato ang isda gisagulan rag balunggay, lami kayo, no. So atong paniud to marag mas lami kay magtinula jud ta, kay lami na daw hinog ng ng okay ng kapayas, no. Di man jud madakpan ang manok. Hay na lang. So nag-assign na, ikaw diri ka, ikaw diri ka, ikaw diri ka. Lagyo anay man na sila kay kung duula na magkaigway ang sundang, no. So ara sugod na. Sugod nagpanghagbas ang ato ang mga farmers, no. So nag-assign na sila. And we are go. Are we go? We are go na jud. So go na tayo doon sa mga area. So syempre ako di ba ko kabalo manghagbas kay sa pamantoy last time mi na nag-farming. So as a Disney princess, ano lang jud ta, audience rata, no. And ang atong assignment kay madakpan ning manok, kay kung dito madama watay pang paniud to, no. So strategy is the key. So si kay Dudong gigamitan niya og kanang bribery. Gibribe ang manok og pakaon. Patuka para nadakpan na jud siya, nadakpan na. Alright, ready na ang kapayas para sa ato ang kunula. So wala, nagigilitan na jud siya, no, ang ato ang manok na impose ng death penalty. Ayun, no. So wala na, himbulbula na jud, wala na, ready na jud ang ato ang pangpaniud to. So medyo daghan-daghan ang ato ang pakanon karon, kay dusi man ang ato ang mga trabahanti for today's video. Taod-taod ni abot pag si Kuya Mario, actually kapitbahay na mo ni siya, no. So siya ang tapad na to nga farm. Nga na bit siya pang daw energy. Hoy, Ginoo ko ang tando ay. Guys, this is 11 a.m. It's 11 a.m. Sugod ang inom din sa bukid, alas 9 pa sa aga, no. So si Kuya Mario, nag-inom sila dito. Ako basa na pod, no, kay 5:30 p.m. na ba tay klase. So basa jud ani hantod sa kahangturan, hantod mamatay, basa na lang jud ani, wala na tay live kundi magbasa niya. Medyo naka-concentrate pud ko ani actually. Basin tubag pud ko sa sa kay wala man ko nagtabang og hagbas kay sayang ang Kojic. So nagbasa na lang sa ako. And after na ako nagbasa, nag-survey mig next area na ato ang limpyuhan, no. And after that, nauna na mig uli. So nauna mig uli because kailangan pa withdraw kay para pasahod sa ato ang mga empleyado bago sila after nila. So ang mga 2 PM ni una nami ang ato ang mga empleyado ni uli sila siguro roughly mga 6 PM na sila naabot sa baryo, no? So bago tani uli gipadalan pa jud tag libreng
sample ko lang. Unsay ginger. Tama yung ginger. Luya. Kaya padala tag libreng luya. Fresh jud na ha from the soil no ni Kuya Mario. Salamat Kuya Mario. Dala na tagtanduay. Gi padala pa tag libreng luya. Mo nang nice sa bukid guys. Actually sa bukid no, bisang wala kay kwarta, basta nakita no, mabuhi jud ka. No? So si Kuya Mario na siya mga kakao, na siya mga kamatis, na siya mga mais, dagko kayo mga mais, tambok kayo mga mais, no? So gi-entertain siya tag maayo ni Kuya Mario, gi padalan tag very fresh. Pero kato daw gagmay pa daw to siya kay 5 months pa lang. Ang harvest sa luy ay is 8 to 9 months, no? O niya, syempre, saibit patag tanglad, no? So aside sa atong luya, patay mauli nga tanglad. Kaya tong wala Nga si Kuya Tuto actually, nagipaunan niya itong kabayo, kay nagkuha po sila og puso sa saging. Lami kaayo pang panihapon na mo. Puso sa saging. Lami kaya siya. So, walking na po ta, tabok ta sa sapa, giayos lang ni Kuya Dudong ang mga bato, no? Sa sapa. Pero ako, mag-una-una nang kaya, yaman kumulakaw sila, paspas mo kayo sila. So, mag-una na ako matas, no? So, hinahina pag-walking. And taod-taod ni sugod og ulan, no? So nagkabuang nami unsa na mo pag-survive kay mga 30 minutes pa ni nga baktas, guys, kay pataas man siya, no? So sa ila 30 minutes siguro ako mga 1 hour pa ko na makaabot dito sa atong padulungan yun. Kusugnan jud ang ano. So ang panglaban nimo dira dahon sa saging, no? So dahon jud sa saging hantod makaulit ta. Naputol lang ang video, guys. Kay mabasa na ang comment. So, see you sa next vlog. Thank you, everyone.